pagod na akong mahalin ka at umabot na sa puntong wala nang natira para sa sarili ko. Ganun na lang yun? Iiwan mo na lang ako? Ayokong dumating yung araw na puro galit at panghihinayang na lang ang meron sa puso ko. Pamilya mo ang mundo mo. Finally natanggap ko na yon. Hindi lahat ng pagmamahal kailangang panatilihin. Minsan, kailangan ding palayain. Kaya pinapalaya na kita. Dear love, sabi nila, kapag mahal ka, isasama ka sa mga plano, sa mga pangarap, sa mga pangako, sa bawat bukas na binubuo. Malungkot kasi hindi ko nararamdaman na kasama ako sa future niya. Sa dami ng direksyon na tinatahak niya, walang landas na para lang sa aming dalawa. Ako yung tanong na hindi niya sinasagot, yung planong hindi na isasama. Sorry, ang tagal mo naghintay ah. Oo nga. Sabi mo kasi maaga ka. Ang aga kong nagising kahit Sabado. Kanina pa ako nakabihis, yun pala. After lunch pa tayo magkikita. Sorry na. Hindi lang yun. Hindi mo pala ako masusundo. Nangako ka na susunduin mo ko. Plano ko naman talaga. Nagkataon lang na may hangout si Dana sa bahay ng isang barkada niya. Hinatid ko muna. Hangout. Sana inuuna niya yung pag-aaral para makatapos na. Hindi ba dapat graduate na yan si Dana last year? Oo. Kaso may mga binagsak na subjects kaya kailangan umulit. Naisip ko, di bali na. Ang mahalaga, makatapos siya. Iba din kasi yung may natapos. Oo naman. Saka para matapos ka na din dyan sa obligasyon mo. Kahit hindi mo sabihin, alam kong malaking parte ng sweldo mo napupunta dyan sa kapatid mo. Alam naman niya yun, Kari. Sorry na at naghintay ka. Huwag ka na mainis. Sabi mo nga, minsan na lang tayo magkasama. Naiinis ka pa. Hindi naman ako naiinis. Mabuti nga at nakalabas tayo ngayon. Tagal na nating hindi nakakapag-date, ano? Kailan ba tayong huling nag-date? Hindi ko na maalala sa sobrang tagal. Ito naman, last month lang. Date ba yun? Lumabas tayo nun kasi mag-grocery ka para sa inyo. Sinamahan kita. Han, sorry na. Alam mo namang ang busy ngayon sa trabaho. Hindi ko matanggihan yung mga overtime kasi dagdag sweldo din. Ang daming bayarin. Alam mo namang ako lang inaasahan ng pamilya ko. Yun na nga yung hindi ko maintindihan. Bakit ba naman kasi ikaw ang lahat? Sabi mo dati kapag napagtapos mo yung sumunod sa'yo, may makakatulong ka na. Napatapos mo naman pero wala pa din. Dalawa na yung mga kapatid mo na napatapos mo, di ba? Bakit ikaw pa din yung lahat? Nag-asawa ka agad si Dave, di ba? Nagmamadali. Ewan ko ba dun? May trabaho nga pero yung sinusweldo kulang pa sa pamilya niya. Minsan nga, kapag walang-wala na, binibigyan ko pa. Hindi ko din naman matiis. Paano naman? Wala pang 2 taon yung panganay. Buntis na naman yung asawa ko. Ayoko na lang pakialaman. Pamilyado na. Pero mas malala si Donnie. Tingin ko, yun talaga. Pinag-aral ko, nag-review pa para sa board exam. Pumasa naman. Pero ayaw magtrabaho. Sayang naman. Kausapin mo kaya? Bakit hindi mo sabihan? Para din naman sa kapakanan niya yung pagtatrabaho. Baka kasi magtampo na naman sa akin. Nung huling sinabihan ko, ilang linggong hindi lumabas ng kwarto. Dinadalhan pa nga ng pagkain ni nanay para lang hindi malipasan ng gutom. Na-pressure daw. Apektado na daw yung mental health niya dahil sa mga expectations ng mga tao sa paligid niya. Araw-araw na din kasing sinesermonan nila nanay at tatay. Ayoko nang dumagdag pa. Ay, ayoko na nga pag-usapan, Dan. Mabuti pa't kumain na tayo. Maghapunan na tayo para matutulog na lang tayo pag uwi. Sige, punta na tayo sa food court. Sa food court? Oo, sa food court. Ayos naman ang mga pagkain doon. Madaming pagpipilian. O bakit parang biglang nilamukos yung mukha mo? Kasi naman, Dan, once a month na nga lang tayo lumabas. Pag lumabas pa tayo, 1 beses lang tayo kakain ng magkasabay. Tapos sa food court mo pa ako dadalhin? Ano bang problema mo sa food court, Kari? Wala naman, pero gusto ko sanang kumain sa kahit simpleng restaurant man lang. Yung may waiter para di na natin kailangan pumila para umorder, yung isa-serve na lang sa atin yung pagkain at hindi na natin kailangan bitbitin pa yung pagkain sa mesa.
Yung makakapag-usap naman tayo ng hindi maingay. Kari, naiintindihan ko naman. Kaso Ano? Kaso pang food court lang yung budget ko. Alam mo naman, malayo-layo pa ang sweldo. Ganun ba? Sorry, hindi ko alam. Mabuti't sinabi mo. Dahil naiintindihan ko naman eh. O sige, ako na muna. Akong bahala, ako na ang magbabayad. Nakakahiya naman, Kari. Huwag mo nang isipin. Halika na. Parang masarap dun sa Chinese restaurant na yun, oh. Punta na tayo. Kumakalam na yung sikmura ko. Gutom na talaga ako. Hello, Kari? Nasaan ka na? Kanina pa kita mini-message. Sorry hindi ko napansin. Nasa bahay na ako, kauwi ko lang. Kanina pa ako nag-aalala. Bakit ba ang tagal mong nakauwi? Kanina pa tayo naghiwalay Dumaan pa kasi ako ng butika. Ubus na kasi yung mga gamot ni tatay na pang maintenance. Bumili ako bago umuwi. Haba ng pila. Ganun ba? Mabuti naman at nakauwi ka na. Pahinga na tayo. May pasok pa tayo bukas. Good night, mahal. I love you. I love you too. Uy, malapit na birthday mo. Excited ka na? Oo naman. Salamat ha. Pinagkakaabalahan mo pa talagang maghanap ng bakasyonan para ma-celebrate natin yung birthday ko. Siyempre naman. Sa kabilang kaibigan mo, alam ko naman ang hiling ng puso mo. Ang dami nang nalaman nito. Ay, sige nga. Ano ang hiling ng puso ko? Makasama si Dan sa birthday mo. Alam mo, yung binook ko na rooms, magkakadikit. Tapos, kapag umaga, makikita mo yung clouds. As in, ang ganda-ganda. Para kang nasa langit. Talaga ba? Oo. Tapos, malapit siya sa mga coffee shops. May mga restaurants din sa tabi. Kailangan na palang bayaran yun, no? Kami lang yata ni Dan yung hindi pa nakakapagbigay ng share. Okay lang. Next week pa naman yung deadline. Maaga lang talagang nagbayad yung iba. Carry pa next week. Sige, abot ko na lang yung share namin ni Dan next week. Dan, buti naman napatawag ka. Hello, Kari? Bahay ka na? Nasa opisina pa. Alam mo naman, tax season ngayon. Sunod-sunod na naman ang overtime. Ikaw, nakauwi ka na? Oo, kanina pa. Siya nga pala, Dan. Next week na yung trip natin sa Tanay. Bayad na tayo ng share. Sumweldo ka naman na, di ba? Yun nga sana ang sasabihin ko, Kari. Nasira kasi yung bubong namin sa kusina. Pinapalitan ko muna kasi malapit ng magtag-ulan. Babaha sa loob ng bahay kapag umulan at hindi na paayos. Ganun ba? Sorry, Kari. Ano kaya kung wag na lang tayong tumuloy muna? Ha? Sa susunod na lang. Madali naman yung mga ganyan kapag may extra na. Dan, birthday ko yun. Alam ko naman. Pero pwede naman tayong mag-out of town kahit hindi mo birthday. Ang sa akin lang, wag nating ipilit kung hindi kaya ng budget. O sige, ako na lang muna. Nakakahiya naman kasi kay Bea. Ni-reserve niya na tayo. Ako na lang muna ang magbabayad ng share natin. Kari, sorry ha. Ikaw na naman. Kinailangan ko talagang gastusin yung itinabi kong pera para palitan yung nasirang bubong. Ayos lang. O sige na, Dan. Papahinga na ako. Tapusin mo na din yung trabaho mo. Sige, mahal. Good night na. I love you. Lagi na lang siyang may dahilan. Laging may kailangang unahin. Lagi na lang akong nasa dulo ng listahan. Pakiramdam ko, araw-araw kong pinipilas ang sarili ko para lang magkasya sa mundong siya lang ang may disenyo. Ito pala yung share namin ni Dan sa outing next week. Oh, sobra to. Abot ko yung sukali pagbalik ko sa table ko. Tuloy na talaga tayo. Excited na ako for you, friend. Birthday mo kasi. Sigurado may pasabog si Dan for you. Siguradong wala, Bea. Anong wala? Baka nga mag-propose yun doon. Hindi ka man lang ba naghihinala na baka kinuntsaba na ako sa bonggang proposal niya? Walang proposal at wala ring surprise. Ha? Bakit mo naman nasabi? Isang araw ka lang mag-birthday sa isang taon, no? Imposible namang hindi niya paghandaan yun. Ay, ayoko na lang umasa.
Tagal na din kasi namin, friend. Sanay na akong hindi ako napaglalaanan. Priority niya lagi ang family niya. Alam mo, sa totoo lang, napapansin ko din. Nakalimutan ko na nga ang itsura niya kasi napakadalang kang sunduin. Sa kapag Valentine's, ikaw lang ang nag-iisang babae dito sa opisina na walang bulaklak. Sayang daw kasi yung pera. Yung ibibili niya ng bulaklak, ibibili na lang ng mga pangangailangan sa bahay nila. Naiintindihan naman natin yon. Pero girlfriend ka niya, Kari. Sana naman kahit paminsan-minsan, napaparamdam niya sa'yo na espesyal ka. Alam mo yung pakiramdam na parang hindi ka naman bahagi ng mga plano? Ganun yung pakiramdam ko. Pero ramdam mo naman na mahal ka niyang jowa mo. 10 taon na din kayo, di ba? Oo, pero minsan, hindi sapat ang pagmamahal kung ikaw na lang palagi ang naghihintay. Napapagod na akong umasa, friend. Nagsasawa rin akong umintindi. Para kasi hindi naman ako kasama sa mga plano niya. Nako, kung ganyan ang pakiramdam mo, kailangan mo mag-isip-isip habang hindi pa kayo kasal. Magpakatotoo ka sa sarili mo, Kari. Kasi kung itutuloy mo pa, baka sa bandang huli, ikaw lang din ang mahirapan. Kapag kasal na kayo, ibang usapan na yan. You know what I mean? Alam mo, minsan nga, naiisip ko, kung wala ako sa buhay ni Dan, mapapansin niya kaya? Para naman kasing kahit hindi niya ako kasama, tuloy pa din naman ang takbo ng buhay niya. Ang masasabi ko lang, sa taghal ng pinagsamahan niyo, deserve mong mahalin ng buo. Hindi yung kalahati lang o kung ano na lang yung tira-tira. You deserve better, girl. Huwag ka namang mag-settle sa bare minimum. Ano ba ang pag-uusapan natin, Kari? Kalagitnaan ng linggo. Ang dami kong deadlines. Kung ano man ito, hindi talaga pwede sa telepono. Mas maganda kung magkaharap tayo, Dan. Okay, eto na ako. Ano ba ang pag-uusapan natin? May plano ka ba talaga sa atin, Dan? May patutunguhan ba talaga tayo? Ano ba namang tanong yang, Kari? Oo naman. Di ba sabi ko naman sa'yo? Sa 1 taon, graduate na si Bunso. Tapos nun, tayo naman ang iisipin ko. May mga kailangan lang talaga akong unahin sa ngayon. Hindi naman natatapos yung obligasyon mo sa pamilya mo, Dan. Kapag nakatapos yung bunso nyo, ikaw pa din ang takbuhan. Paano naman tayo? Kari, gusto ko naman talaga makabawi sa'yo. Alam kong ilang taon ka nang nagtitiis. Malapit na, Kari. Konti na lang. Malapit na. Talaga ba, Dan? Parang hindi naman. Hindi ko matanawan. Parang palayo tayo ng palayo. Ayoko namang isipin mong hindi kita pinapahalagahan. Gusto ko lang muna sanang matulungan yung pamilya ko. Ayoko makita silang nahihirapan. Gusto ko muna silang ayusin para kapag tayo na, hindi ko na sila poproblemahin. At ako? Paano naman ako, Dan? Hindi mo ba naisip na ako yung nahihirapan sa sitwasyon natin ngayon? Tulungan mo naman ako, Kari. Huwag mo naman ang sabayan. Alam mo namang ang dami ko nang iniisip. All the while, akala ko naman naiintindihan mo ko. Akala ko pa naman lagi kang nandyan. Yun na nga. Lagi akong nandito. Lagi akong nasa background. Tagasalo lang lahat ng laban mo. Cheerleader mo. Pero sa loob ng mahabang panahon, kailan mo ba ako pinaglaban? Kailan mo ba ako pinili? Kahit isang beses hindi mo naalala yung birthday ko. Walang kahit simpleng regalo. Kahit isang tangkay ng bulaklak, hindi mo ako nabigyan. Lagi ka na lang may bayarin. Lagi na lang may kailangan ng pamilya mo. Hindi naman kasi biro ang maging breadwinner, Kari. Kung pwede ko lang hatiin ang katawan ko sa'yo at sa pamilya ko, matagal ko na sanang ginawa. Hindi ko naman sinasabing baliwalain mo yung tungkulin mo sa pamilya mo. Ang akin lang naman, wag mo naman sana akong kalimutan ng tuluyan. Ayusin ko, Kari. Ayusin natin to. Hindi ko na alam kung may aayusin pa, Dan. Kari naman. Pagod na ako, Dan. Pagod na akong mahalin ka at umabot na sa puntong wala nang natira para sa sarili ko. So paano na tayo? Ganun na lang yun? Iiwan mo na lang ako? Hindi ko na kaya, Dan. Ayokong dumating yung araw na puro galit at panghihinayang na lang ang meron sa puso ko. Pamilya mo ang mundo mo. Finally, natanggap ko na yun. Hindi lahat ng pagmamahal kailangang panatilihin. Minsan, kailangan ding palayain. Kaya pinapalaya na kita.
Minsan, hindi sapat ang pagmamahal para panatilihin ang dalawang taong magkasama. Lalo na kung may isang palaging nagpaparaya at naghihintay. Habang pinipili ni Dan na unahin ang pamilya niya sa lahat ng oras, at habang palagi siyang tumatakbo pabalik sa kanila, iniwan niya akong nag-iisa sa relasyong binuo naming dalawa. Sa bawat planong hindi natuloy, sa bawat pangakong sa susunod na lang, at sa bawat araw na ako ang huling iniisip niya, unti-unting napagtanto ko na wala talaga akong espasyo sa buhay niya. Hindi naman ako galit. Wala naman akong sama ng loob sa pagmamahal niya sa pamilya niya. Napagod na lang akong intindihin. Nagsawang maging pangalawa sa buhay niya. Gusto ko namang maramdaman na may kasama akong lumalaban para sa amin. Palagi ko na lang kasing isinusuko ang sarili kong pangangailangan para lang hindi siya mahirapan. Marahil ay panahon na para sarili ko naman ang piliin ko. Hindi ko siya iniwan dahil hindi ko na siya mahal. Nakipaghiwalay ako dahil sa wakas, natutunan ko na ding mahalin ang sarili ko. Malungkot na sa ganitong paraan natapos ang kwento namin. Pero sa huli, nagpapasalamat pa din ako dahil naging totoo ang lahat ng pinagsamahan namin. Babaunin ko ang lahat ng alaala, pero hindi na ako aasang maibabalik pa. Sana balang araw, pareho kaming makahanap ng katahimikan at pagmamahal, kasama ng taong pipiliin kami ng buong buo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Pagod na akong mahalin ka. We are live sa Facebook page. At iyan ang kwento ng Dear Love. Charot. Paunti-unti, hindi. Tinatansya natin yung ayan. Okay na, no? Ayan ang kwento ng ating Dear Love ngayong Feel Good. Ano na ba ngayon? Thursday, no? Thursday! Ayan. Kwento yan ni Carrie at saka ni Dan na pinamagatang breadwinner. Oh, grabe talaga, no? Pag-uusapang breadwinner talaga yung feeling ko kapag nasa ganyang kang estado, responsibilidad mo magmula doon sa parents mo hanggang pababa doon sa bunso o pamangkin at pamangkin pa ng pamangkin. Grabe, diba? Ay! Grabe yung mga ganyan. Kaya saludo tayo doon sa mga breadwinner na talagang very dedicated na dedicated sa kanilang pamilya, hindi ba? At walang masama doon. Ang masama lang doon kapag sobra-sobra na, 'di ba? Feeling ko kailangan din ng konting limitasyon. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon kailangan ibuhos mo lahat. Dahil for sure ikaw din meron ka rin namang sariling buhay. Minsan masarap din unahin mo yung sarili mo. At of course, kung meron kang love life, unahin mo din yung love life mo. I mean, pwede namang balansehin yan, pero feeling ko kapag ganyan, mag-focus ka muna sa isa. Sige, patapusin mo muna lahat ng dapat patapusin. Pero parang feeling ko kasi dito sa kwento ni Dad, parang umaasa lahat sa kanya, 'di ba? May mga napag-graduate na siya, but then sa kanya pa din umaasa. I think minsan gumawa din ng boundaries itong si Danhe, no? Na hindi sa lahat ng pagkakataon sa kanya umaasa. Kasi kawawa naman siya. Meron din naman siyang personal na buhay. And of course, yung personal niyang buhay, kailan kaya siya magtatagumpay on his own, 'di ba? Baka
baka matagalan, di ba? Kunwari kung 30 man siya, baka 35, ganun. O, 36, 40, hindi ka na talaga nakapag-asawa dahil sa ganyan, diba? Feeling ko, magkaroon ka rin ng boundaries sa pamilya mo. Kapag napatapos mo na, okay, kayo naman, magtulungan. Hindi ba? Kaya nga pamilya, kailangan magtulungan kayo. But anyway, ang pinaka point of view natin dito is that dahil nga may jowa nga siya, no, si Carrie, na naiintindihan naman niya yung sitwasyon nito ni Dan. But then again, may mga punto din sa buhay siguro ng kanilang relasyon na nakakalimutan niya yung kanyang jowa. Or minsan na hindi niya na siguro naiisip, mas siguro least nararamdaman ni Carrie na siya yung pinaka least priority, ganun, na sinusubukang intindihin ni Carrie. Pero I think napuno na nga si Carrie sa sitwasyon, di ba? Kaya nakipaghiwalay din naman siya. Masakit, pero ganun talaga. Alam natin kapag mahal mo talaga yung tao, kahit ano pang ginagawa or whatnot, i-go natin, di ba? Pero again, hindi naman sa lahat ng pagkakataon ganun yun eh. Tao pa rin naman. Itong si Carrie, gusto rin naman ng pagmamahal, hindi ba? Galing sa jowa niya, di mamaramdaman man lang niya, hindi ba? Para naman sa'yo, Dan, feeling ko rin naman sa'yo, tapusin mo muna yung obligasyon mo or maggawa ka ng boundaries dahil may mga nakatapos na rin naman sa pamilya mo. Sabihan mo sila, magtrabaho naman kayo, huwag kayong tatamad-tamad. Charot. Hindi lang naman ikaw lahat, diba? Pero anyway, saludo pa rin tayo kay Dan na talaga namang binibigay niya lahat. Diba? Hindi lahat ng panganay ay breadwinner. Tandaan po natin yan. May mga panganay na hindi breadwinner. Ako feeling ko I'm not, panganay ako but I feel that I'm not a breadwinner. Ganon. Nagsuporta, nagbigay, pero hindi naman yung todo-todo. Kasi yung mga kapatid ko naman eventually nagkaroon sila ng sarili nilang trabaho. Ganyan. Yung pamilya din naman namin may mga kanya-kanyang ginagawa din sa buhay kaya napapaikot yung ano. But anyway, ayan. Again, hindi lahat ng panganay ay breadwinner at hindi lahat ng breadwinner ay panganay. Pwedeng bunso, whatever kung nasaan man ng estado yan in between. Anyway, tuloy natin ang ating kwentuhan natin sa Facebook page Love Radio Palawan at Mama Morena. Ayan. So, yon. Hello, magandang morning sa ating mga televiewers sa social media natin sa Love Radio Palawan at sa Facebook page ng Mama Morena. Ayan po. Welcome po sa ating Facebook page. So, yun na nga, no. Sabi ko nga, yung huli kong statement, hindi lahat ng breadwinner ay panganay. Minsan bunso, minsan yung gitna, depende yan kasi kung sino nang hindi nagpa-function. Charot. Kasi kung nakapag-asawa na, 'di ba? Yung ibang kapamilya niya, ikaw na yung sasalo ng responsibilidad, hindi ba? At saludo tayo sa lahat ng mga breadwinner. 'Di ba? Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon magpapaka-breadwinner ka, yung tipong wala ka ng sarili mong buhay, 'di ba? Dapat meron ka pa rin sariling buhay para sa sarili mo, 'di ba? Hindi lahat ibibigay mo para sa pamilya mo. Magkaroon din naman ng boundaries, feeling ko, akin lang naman 'to. Magkaroon ka ng boundaries sa kanila. Kung nagkaroon na ng trabaho, hayaan mo naman sila buhayin naman nila yung sarili nila. Hindi lang ikaw. Baka ba, diba, ang liit-liit na nga ng sahod mo tapos ikaw pa bubuhay. Hindi ganun yun. Diba? Huwag mong ibusal sa kanila yung mga
mga bagay-bagay, 'di ba? Turuan din sila kung lumipad kung paano sila mabubuhay. Paano kung nawala ka na talaga, 'di ba? Natapos na 'yung obligasyon mo sa kanila o ano sila, matetenga na lang. Hindi ganoon 'yun, 'di ba? Kailangan as a breadwinner, you provide and you teach them how to fly on their own. Ganun dapat 'yun. 'Di ba? Hindi yung forever sa iyo umaasa. Oh, 'di ba? Except for the parents kasi sila tumatanda na sila, 'di ba? Humihina na sila, kung meron mang silang negosyo, for sure konti na lang yung focus nila doon. So 'yun sa mga magulang, 'di ba? Pero yung mga kapatid and all, 'di ba? Kung may suportahan mo, pagkatapos mo masuportahan at okay na sila, hayaan mo na silang lumipad, 'di ba? Oh, ganun 'yun. Kapag nagkakaroon ng problema, at least andyan lang din naman kayo sa isa't isa at para magtulungan, para ma-solve yung problema. Ganun 'yun. 'Di ba? Kasi ibang breadwinner, grabe, may yan tulad nitong kwentong 'to, 'di ba? Na parang may trabaho na pero parang kulang pa din, siya pa rin sumasagot. Hindi ganun 'yun, friend. 'Di ba? Hindi mo kailangan lahat iasa sa isang tao. Ganun 'yun. Ayun, kaya yan, nawawalan tuloy siya ng sarili niyang buhay. At yan, at may mga pagkakataon talaga sa love life, minsan talaga mapupuno tayo. At pag napuno tayo, ayaw nating mangyari yon, diba? Na aabot sa hiwalayan. Ako feeling ko kung meron akong ganon, susubukan kong intindihin into the extent, pero feeling ko mapupuno at mapupuno din naman ako. Hindi ba? So, ganun siya. Kaya feeling ko pag nagjowa ko, hindi sa mga breadwinner. Charot. Dami mong responsibilidad, dadagdag pa ako sa buhay mo. Wag na. Tapusin mo at tapagin mo muna yung pamilya mo. Ganun yon. Charot. Tsaka na lang tayo mag-usap pag wala ka ng responsibilidad. Ganon. Charot. Yung tipong ako na lang talaga at yung willing ka ng bumuo ng pamilya, diba? Na tayo naman, 'di ba? Tapos pwede ka pa rin sumuporta sa pamilya on the minimal way. Hindi na yung 100% lagi ganoon. Siyempre bubuo tayo ng pamilya. Oh, akala mo naman kakabuo ng pamilya, charot. 'Di ba? Kaya nga at this point kung magkakajowa ko talaga, gusto ko talaga very stable eh. Yung kasi matanda na, I mean, hindi na tayo para doon sa mga taong tetenga-tenga lang sa buhay, 'di ba? Ganun. Gusto natin medyo okay na in life, 'di ba? Kaya ako sobrang pigil na pigil ako kahit na gusto mo yung tao. Hindi ko ayokong pangarapin yung mga taong ako pa yung bubuhay. Charot. Charot lang. Sama ko ba? Sama ko, no? Tsareng. Ganun talaga. Bitter. Hindi naman. Pero feeling ko kasi kailangan din talaga natin mag-isip-isip. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon, puso yung susundin mo. Mag-isip ka. Kaya minsan, nagiging tanga ka. Diba? Sundin mo rin minsan yung isip mo. Kaya nga, again, mas mataas yung isip kaysa sa puso. Kailangan mo munang pag-isipan. Huwag mong itataas yung puso mo. Pag tinaas mo yung puso mo, mas mataas pa sa utak mo. Wala, lost ka in the future. But anyway, hindi naman ako galit. Charot. At saka, Kabisyo, maraming salamat sa inyong pag-antabay. Ayan, maraming salamat ha. And keep on following us, Love Radio Palawan. At sa aking Facebook page, Mama Morena. Maraming salamat po sa inyo. And, ayun. Ina-upload rin po pala natin to sa ating YouTube, sa Love Radio Palawan. Ayan, follow nyo rin po. Subscribe na rin po kayo. Maraming salamat sa inyo, Kabisyo. Mwah!